Hoy, okay ka lang? Kanina ko pa kasi napapansin na ang putla mo. Wika ni Cassie sa maarting tono. Siyempre, sino ba namang hindi kakabahan? May kilala ko ng mama mo. Alam mo ba ang kahapon pa ako nag-research ng How to Impress Filipino Moms? Sabi nila dapat mag-offer ng tulong sa gawaing bahay. Gagawin ko yan mamaya. Sagot naman agad ni John na ikinangiwi ng babae. Sira, umayos ka nga. Hindi mo na kailangan gawin yan, no? Sa kami maid kami para dyan. Huwag mo ipakita yan mamaya sa kanya. Ayaw niya ng duwag. Huminga ng malalim si John at ngumiti sa kasintahang si Cassie. Copy, ma'am. Dahil sa sinabi mo, mas naging excited ako. Swerte ko naman dahil nandyan ka na magpapalakas sa akin. Ang corny mo. Tara na nga. Nagsimula nang lumakad si Cassie patungo sa pintuan ng kanilang bahay nang hawakan siya ni John. Seryoso ako kasi. Pinapalakas mo ako kaya ipapakita ko sa mama mo na kaya kitang buhayin at ipaglaban. At hindi ako duwag. O siya, bilisan mo na. Baka mainip si mama at magalit pa sa atin. Mahina lamang natawa si John at hawak kamay nilang pinasok ang bahay ni Cassie. Totoo ang mga sinabi ni John. Wala na kasi itong pamilya at tanging siya na lamang mag-isa sa buhay. Kaya nang makilala niya si Cassie ay tila nagkaroon ng kulay ang kanyang buhay. Kahit pa na mag-iisang buwan pa lamang silang magkarelasyon at hindi pa nila lubos na kilalang isa't isa. Hi Mom! Namiss agad kita kahit kanina lang ako umalis. Well, by the way, ito po si John. Siya yung kinakwento ko sa'yo. Agad namang ngumiti si John at magmamano sana, ngunit napansin nito na ayaw yun ng ginang kaya bumeso lamang siya. Magandang araw po, tita. Hindi sumagot ang ginang at pinasadahan ng tingin ang lalaki mula ulo hanggang paa. Umupo muna kayo. Nagpahanda na ako ng makakain. So, ikaw si John? Nice to meet you. Cassie, dito ka sa tabi ko. Usal ni Lucy, ang ina ng dalaga. Sinunod naman yon ng kanyang anak habang si John ay nananatiling nakaupo sa kabilang upuan at nakayuko. Pakiramdam kasi nito ay minamaliit siya ng ginang. Yan ba yung sinasabi mong gumagastos sa luho mo? Oo, Ma'am. Siya yan. Bakit po ba? Wala namang problema, diba? Sure ka ba talaga na siya yung gumagastos sa'yo? Mukha namang walang trabaho yan eh. Biglang napaubong dalaga at umayos ng pagkakaupo. Tumingin ito kay John at ngumiti. Mom naman. Oo, sure ako. Siyempre palagi yung binibigay kung anong hinihingi ko, no? Pag yan narinig ka at iniwan ako, sige ka, sa'yo ko hihingi. Kasi naman, tingnan mo yung itsura. Ang simple. Ano ba trabaho niyan? Napalunok si Cassie at nag-isip. Hindi ko po alam eh. Mag-iisang buwan pa lang kasi kami. Hindi ko pa naitatanong kung ganyan. Siyempre baka biglang isiping pera niyang habol ko. Nanikit ang mata ng ginang. Hindi ba? Huwag mong sabihing totoong in love ka dyan. Napangiwi naman ng dalaga. Talaga lang, Mama. Tsaka huwag mo napansinin forma niya. Baka simple lang talaga siya. Hindi na nakipag-argumentong ginang at hinarap si John. So, John, di ba? Gano'n na kayo katagal ng anak ko, iho? Hindi agad nakasagot ang binata dahil napatulala ito sa mga narinig. Kahit nagbulungan man ang mag-ina, may ilan ring salita siyang narinig. John, hoy babe, kinakausap ka ni Mama. Ano nga po ulit yun, tita? Pasensya na po, sumakit lang konti yung ulo ko. Bakit babe? Ano nangyari? Okay ka lang? Tatayo pa sana si Cassie nang senyasan siya ni John na okay lang ito. Ayos lang iho. Tinatanong ko lang naman kung gaano na kayo katagal ni Cassie. Isang buwan na po, tita. Pero kahit bago pa lang po, seryoso ko sa anak nyo. Talaga lang? Balak ka rin bang pakasalan ng anak ko? Kaya mo ba siyang buhayin? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Opo naman, kakayanin ko po. Pangako, hindi ko po hayaang mahirapan si Cassie.
Ganyan ko po kamahal ang anak niyo. Tumingin naman ng ginang sa kanyang anak na ngayon ay umaaktong na-touch sa sinabi ni John. Kung ganun pala, iho, wala namang problema. Basta nabibigay mo gusto niya. Ano nga bang trabaho mo? Ngumiti ang binata ng malawak. Ang totoo po niya, nagbebenta ako ng taho po. Hindi po gaano kalaking kita pero para kay Cassie kung makayod ako. At ibibigay ko ang gusto niya dahil deserve naman po yun ng isang babaeng kagaya niya. Walang pagdadalawang iisip na sagot ni John. Nanlaki ang mata ng dalawa at napatayo. Magtataho ka? Gosh! Tila ay nandidiring usal ni Cassie. Oh God, Cassie! Ano tong dinala mo rito? Diyos ko, kang bata ka! Napatayo naman si John at nagtataka sa reaksyon ni Cassie. Bakit, babe? Anong problema? Legal naman yun, diba? No! Don't call me babe! Umalis ka na nga rito! Diyos ko! Hindi ko alam na iyan ka pala! Napapatali pa ang dalaga na diring-diri siya. Alis! Pero tita, Don't call me tita! Gosh! Guard, please! Palabasin niyo to! Gusto pa sanang lapitan ni John ang dalaga at kausapin nito, ngunit hinila na siya ng mga guard at pinalabas ng bahay ni Cassie. Doon ay muling naalala ni John ang bulungan ng mag-ina kanina. Napagtanto nito na hindi siya totoong mahal ni Cassie at nakabase ito sa kanyang estado. Ngunit kahit na ganoon ay isinawalang bahala yun ng lalaki dahil kahit maikling panahon, sinserong nararamdaman niya sa dalaga. Naghintay siya sa labas ng bahay nito kahit na alam niyang hindi lalabas ang babae. Mula umaga hanggang gabi ay hindi siya umalis roon. Hinang-hina na si John dahil sa pagod, uhaw at gutom, ngunit hindi sumagi sa isip niya na umalis. bakit? Bakit ganito? Anong mali sa akin? Bakit ako nag-iisa? Wala ba akong karapatang sumaya? Umiiyak na sigaw ng binata dahil sa labis na sakit. Pinilit niyang tumayo ngunit umikot ang paningin nito, mabuti na lamang at may sumalo sa kanya. Ayos ka lang dyan? Anong nangyari sa'yo? Usal ng kung sino. Gusto man siyang kilalanin ni John ngunit hindi na kinaya ng katawan nito at tuluyang nawala ng malay. Meeting starts at 11. Let's meet in the conference room. Maotoridad na wika ni John at mabilis na naglakad papasok sa malaking building. Habang nasa elevator, napatingin ito sa salamin at pinagmasdan ng sarili. Ibang-iba na ang replika nito, parang hindi niya na rin makilala kung sino siya. Natapos ang kanyang pagmumuni-muni nang bumukas na ang pinto ng elevator. Mabilis itong naglakad patungo sa conference room, ngunit sa di inaasahan ay muli niyang makikita ang naging dahilan ng kanyang pagbabago. John? Gulat na tawag ni Cassie. Hindi sumagot ang binata at malamig na tumingin sa babae at sa kasama nito. Long time no see ah. Gano'n na ba katagal? Years, right? In fairness, nakakaya mo na magsuot ng tuxedo, ano? Natatawang wika ng babae. Magkakilala kayo, Han? Tanong ng lalaking kasama nito. Yes, hon. Siya yung magtataho na kinuwento ko sa'yo dati. Yung ex mo? Ew, wag kang ganyan, hon. Kahit na nakatuxedo siya ngayon, pwede na siyang tawaging ex ko, no? Pero bakit nga ba ganyan ang porma mo, John? Nagtatrabaho ka din dito? Well, baka magiging empleyado ka pa nitong husband ko. Proud na pagkakasabi ni Cassie. Nakaaramdam ng kirot si John dahil sa paraan ng pagsabi ng babae. Yun ang hindi niya naranasan kay Cassie. Who knows, diba? Pero don't worry, John. Tama ba? Huwag kang mag-alala kung magiging empleyado man kita. Walang personal things na madadamay sa atin. By the way, I'm Richard, one of the managers here in Lucas' company. As if I care. Tipid na sagot ng binata. Papasok na sana siya nang humarang na naman si Cassie. Hoy! Ang bastos mo naman! Porkit ganyan suot mo, magka-attitude ka na? No wonder! Ganyan ang asal mo.
Ikaw ba naman ang dating magtataho, di ba? Paano mo malalaman kung tama yung manners mo kung di ka nakapag-aral ng maayos? Di ba? Tawang-tawa naman ang mag-asawa. Naikuyom ni John ang kamao nito. Gusto niyang saktan si Cassie, ngunit nagpipigil ito dahil siya'y babae pa rin. Just so you know, Miss Cassie, manners do not come from studying, but from within ourselves. Marahan na inalis at tinulak ni John ang babae sa gilid para makapasok na ito sa conference room. Walang nagawang mag-asawa kahit inis na inis ito sa ginawa ni John. Pumasok na rin si Richard sa loob at naiwan si Cassie sa labas para hintayin ang asawa na akala mo talaga ay takot na mawala ang lalaki sa kanya. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Richard na gulat na gulat. Han, ano nangyari sa'yo? Tanggal ako sa trabaho. Ano? Bakit? Diyos ka naman, akala ko ba ikaw pinakamagaling dito? Ba't ka natanggal? Paano na ako niyan? Bakit hindi ka magtrabaho mag-isa mo? Para hindi ko maasa sa pera ng lalaki. Sabat ni John na ngayon ay kakalabas lang ng room kasamang ibang empleyado. Alam mo, kanina ka pa. Tumahimik ka na nga. Palibasa, inggit ka siguro. Dahil mas higit pa yung naibibigay niya sa akin kaysa sa'yo nun. Napangisi naman si John. Inggit? Why would I? Oh, about her past. Just forget about it. Isa lang yun sa mga maling desisyon ko sa buhay. Che! Alis ka nga dyan. Nasaan ba yung nagtanggal si Richard? CEO niyo ba? Nasaan siya? Kakausapin ko. Natatawa namang pinagbasnan siya ni John. You're already talking to him. Ha? Pinagsasabi mo? Sino? Ikaw? Diyos ko! Kumising ka nga, hoy! Anong tinira mo? Napailing-iling naman ang ibang empleyado sa inaasta ni Cassie. Yung iba'y nagbubulungan pa. Saglit na natahimik ang paligid hanggang sa binasag ito ni Richard. John is the CEO of this Lucas company. Lolo niya si Lucas at siya nang magmamanage dito. Mayabang na tiningnan ni John ang babae. Nung una hindi pa ito makapaniwala. Ngunit nang mapagtanto na hindi birong lahat, ay mabilis siyang lumapit kay John. John? Grabe, ikaw na palang may-ari ng sikat na kumpanyang ito? Alam mo, tagal kiting hinanap eh. Gusto sana namin mag-sorry ni Mom. Kaso, hindi na kita nakita pa. Talaga? Oo, nagsisisi talaga kami dahil sa ginawa namin sa'yo. Ang totoo nga niyan, gusto ka makita ulit ni Mom. Malakas na natawa si John dahil sa naging reaksyon ni Cassie. Gold digger. Come on. Everyone, back to work. Huling sinabi ni John bago mabilis na umalis. Pahiya naman ang mag-asawa dahil sa kinahinatnan ng kanilang pagmamayabang kanina. Kinagabihan, malalim ang isip na nakamasid si John sa napakalawak na swimming pool sa kanyang mansyon. Are you okay, John? Nang marinig ang boses na yon, ay kaagad din namang napangiti ang lalaki. Hello, gabi na. Bakit ka pa nandito? Makapasukin ka ng lamig. Naku, ikaw talaga. Okay lang ako. Ikaw, bakit di mo sinasagot ang tanong ko? Ako, Lo. Palagi naman akong okay ah. Kailan ba naging hindi? Nakangiting napailing si Lucas sa apo nito. Kailangan ba? Gusto mo ba sabihin ko pa? Hindi nakaimik si John at binalik ang tingin sa kawalan. Alam kong hindi ka okay ngayon. Nabalitaan ko kung anong nangyari sa office kanina. Dugtong ni Lucas. Napabuntong hininga si John. Ewan ko ba, Lo. Ang tagal na noon pero kumikirot pa rin. Hinawakan ng binatang dibdib. Yun talaga yung araw na ayoko nang balikan. Pero nung nakikita ko ulit siya, parang nanliliit ulit ako. Lumapit naman si Lucas at dinamayan ng kanyang apo. Alam kong hindi ka pa totally naghil sa mga nangyayari. Pero ito nang tatandaan mo. Andito ko palagi para sa'yo. Proud ako at pinagmamalaki kita. Aalalahanin mong may pamilya ka at ako yun. Mabilis na niyakap ni John ang matanda. Salamat po. Utang ko po sa inyo yung buhay ko ngayon.
Kung hindi niyo po siguro ako hinahanap at natagpuan sa labas ng bahay nila kasi. Baka sa araw pa lang na yun na wala na ako sa mundo. Niyakap riyan ng mahigpit ni Lucas si John. Laking pasasalamat ng binata nang mahanap siya ng kanyang lolo. Hindi nito inaasahan na kaya pala ang kanyang ama at sinadyang itinago yon ng kanyang ina dahil lamang naghiwalay ang mga ito. Pero kahit na ganon, alam ni John na may rason ang lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang mga araw, walang ibang pinagtutuunan ng pansin sa John kundi ang trabaho at magampanan ang pagiging CEO. Hindi rin maiwasan ang pangungulit ni Cassie sa kanya at pagkadesperada nitong makipagbalikan. Hi John! Alam mo bang pinagluto kita? Nairolyo na lamang ng binata ang kanyang dalawang mata dahil sa kakulitan ni Cassie. Pwede ba? Tigilan mo na yung pagpapaka-plastic mo sa akin. Wala ka makukuha kasi. Kaya tigilan mo na yan. Malamig na wika ng binata. Nakaramdam naman ng hiyang babae at napatigil. Ngunit hindi kalaunan ay binuksan na nitong pagkaing dala at masayang inilapag sa mesa ni John. Tikman mo lang kasi to. Alam kong pagod ka lang kaya ka masungit. I said I won't. So stop. Bakit ka ba nakapasok dito? Ano na naman bang pinagsasabi mo sa guard ko? Ha? Wala namang guard sa labas eh. Ang sabi sa akin, sa baba, nandito daw office mo. Tinanapin ko lang secretary mo para sabihin na nandito ako. Eh kaso wala ka rin namang secretary kaya pumasok na lang ako. Napapikit naman ng mariin si John dahil sa kapalpakan ng security niya. Damn it. Pues, lumabas ka na dahil hindi ka pwede dito. Ayaw mo na ba talaga sa akin, John? Alam kong mahal mo pa rin ako. Malanding tura ni Cassie at hinima sa braso si John. Napangisi ang lalaki bago hawakan ng mariin si Cassie. I don't love you anymore. So kung feeling mo madadaan mo ako dyan, pues hindi. Halika dito. Kinaladkad ng lalaki si Cassie palabas na kanyang opisina. Itinulak niya ito sa pinto dahilan para matumba ang babae. Aray! Yan. Ganyan dapat ang ginagawa sa'yo para matuto ka. Isang balik mo pa dito, trehas na nakulungan na yung hawakan mo. Sa susunod. Alis! Natakot naman ng babae kaya agad itong tumayo sa katumakbo. Inis naman pumasok si John at tinawagan ng kanyang mga tauhan na ayusin ang trabaho. Ipinagbawal na rin ito na papasukin si Cassie. Mukhang nakamove on ka na nga talaga po ah. Gulat na napalingon si John sa nagsalita. Hello? Andito ka po pala. Sinalubong naman ni John si Lucas at nagmano ito. Oo, kanina pa. Nakita ko nga kung paano mo palayasin si Cassie na parang aso eh. Parang walang history between the two of you. Lolo naman, inaasar niyo naman ako eh. Biro lang naman. Pero kumusta ka naman iho? Hindi agad sumagot si John. Bumalik ito sa kanyang table at may itinipa sa kanyang laptop. Okay naman lo. Medyo busy lang pero you don't need to worry about me. Alam kong wala akong dapat ipag-alala sa'yo pero mukhang sa mga nakikita ko, parang kailangan. Natigilan si John sa kanyang ginagawa at nakakunot ang noo na tumingin sa matanda. What do you mean, lo? Apo, alam kong nasaktan ka noon pero ang akin lang naman sana subukan mo ulit. Bakit hindi ka lumabas? Makipaghalubilo sa mga babae. Malay mo naman. Oo, lolo. You know that I don't have time for that. Tsaka isa pa po, hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. Mas okay na ako dito yung nakafocus sa kumpanya. At syempre sa yolo. Napailing ang matanda. Mahal kita po at alam kong mahal mo din ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay sa akin lang iikot ang buhay mo. Apo, matanda na ako. At hindi ako tatagal sa mundo. Kaya kita pinupursige ngayon dahil natatakot ako na baka pag iwanan kita, wala ka nang makakasama. Natahimik si John at isinara ang kanyang laptop. Alam ko yun, lo. Naisip ko yan. Palagi pero hindi ko pa po talaga kaya. At ayoko pa po. Alam ko, Apo. Ang sinasabi ko lang ay huwag mong isara ang puso mo. Kung hindi man naging maayos yung sa inyo ni Cassie, which is good.
I hope soon kapag may makakatagpo ka na isang tao at ibang iba siya sa lahat ng babaeng nakilala mo. Sana wag mo nang isara ang puso mo. Maliwanag? Gusto ko pa makita ang apo ko sa'yo dyan, ha? Ngumiting binata saka tumangutango sa kanyang lolo. Niyakap nila ang isa't isa. Tumatak naman sa isip ni John ang sinabi ng matanda. Ang totoo niyan ay gusto din naman niyang magmahal ulit ngunit hindi niya alam kung kanino at kailan niya makakaya muli. I need the name of my new secretary now. I need to contact her dahil sobrang dami kong gagawin ngayon at hindi pa organized. Pagkatapos yun sabihin ni John ay binaba niya rin ang telepono. Stress ito dahil almost 2 weeks na siyang walang sekretarya at ang dami niyang pending events. Meetings, projects na hindi niya ma-check ng maayos dahil sa hindi nito alam saan mag-uumpisa. Sinubukan naman niyang ayusin ang schedule ngunit hindi talaga kinaya. Nang makarating siya sa kumpanya ay mabilis itong naglakad. Halos lahat ng tao na makakasalubong siya ay bumabati sa kanya, ngunit si John ay deadma lang palagi. Hindi niya alam kung bakit ganito siya, pero para sa kanya ay mas mabuti ng ganito para hindi siya inaabuso ng mga tao. Aray! Sana naman po tumitingin sa daan, ano? Hindi naman po maglalakad yung elevator palabas ng building, kaya huwag po masyadong taranta. Malamig na tumingin si John sa babaeng kanyang nabunggo papasok sa elevator. Hindi na nakasagot si John dahil tilay napakong tingin ito sa magandang dilag. Anong floor po kayo, sir? Halatang naiinis ang babae sa kanya, ngunit pinili pa rin itong ngumiti. Hindi sumagot si John at tiningnan lang siya kaya mas lalo itong nainis. Alam mo po, first day ko dito tsaka ayoko po ng gulo. Kaya sana po habang mabait pa ako ay huwag niyong ubusin. Anong floor po? Dahil sa kadaldala nito ay nabalik ang ulirat ni John. Hindi pa rin sumagot si John at pinindot na lamang ang floor ng kanyang opisina. Mabuti na lang isang floor lang kami. Kasi kung hindi, tatadyakan ko to palabasan eh. Bulong ng babae at tumalikod sa gawi ni John. Dalawa lamang sila sa loob kaya ang awkward sa pakiramdam. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, gusto ni John na tumagal sila sa ganoon. Dito ka na po. Naputo lang sasabihin ng dalaga nang mabilis na lumabas si John. Dahil sa inis, para bang gustong-gusto na nitong tirisin ng lalaki. Hindi kalaunan ay sabay naman ulit silang pumasok sa opisina ni John. Doon na nagtaka ang dalawa sa isa't isa. Teka, dito ka din? Anong trabaho mo dito? Tanong ng babae habang pareho nilang hawak ni John ang doorknob. Who are you? Ay, taray. Ako yung unang nagtanong, mister. Kaya huwag niyo pong sagutin ang tanong din. I don't care. Kanina ka pa madaldal. Anong name mo? Napangiwi naman ang dalaga sa ugali ni John. Suplado. Bakit mo naman naitatanong? Napahawak naman si John sa sentido niya. Don't answer me by asking a question. I hate that. Anong name mo? Oh, di ba? Ayaw mo din ng ganyan? Ako rin eh. Kaya sagutin mo muna yung tanong ko. Anong trabaho mo? Bodyguard ka ba? Kasi hindi naman pwedeng sekretary ka dahil ako... Nahintong sasabihin ng dalaga nang may nag-message sa cellphone ni John. Tiningnan niyo ng lalaki mula ito sa inutusan niya kanina at nang mabasang mensahe ay may kung anong nagpangiti sa puso nito. So, you must be Carmela. Wow! Fortune teller ka ba dito? Napailing si John at mahina nitong pinintik ang noon ng babae. Are? I'm your boss. Kaya huwag ka nang madaming dada dyan at madami tayong trabaho. Kilos. Mabilis na naglakad si John habang naiwan naman ng dalaga na nakatulala. Parang hindi pa ito naniniwala sa kanyang narinig. Hindi nagtagal, kumilos na rin ang babae at ginawa ang kanyang trabaho. Minsan ay pasimple-simple silang tumitingin sa isa't isa, pero hindi naman nagpapansinan. Kinagabihan, dumating si Lucas at doon na formal na ipinakilala si Carmela sa kanyang amo. Siya po pala yung apo nyo? Sorry po sa kanina ha. Bulalas ni Carmela habang kumain silang tatlo ng hapunan.
Hindi ito pinansin ni John kaya napangiwing babae. Ano bang nangyari kanina, Carmela? Tanong ni Lucas nang mahalatang walang balak magsalita ang kanyang apo. Kasi po hindi ko kaagad siya nakilala kanina. Kaya medyo hindi po magandang start ng araw naming dalawa. Ganun ba? O siya, ngayon magkakilala na kayo Apo, si Carmela ng bago mong sekretarya. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Kagaya ng mama niya ay masipag at tapat ito sa trabaho. O siya, Carmela, okay na ba kayo ng papa mo matapos mawala ni Cecilia? Tumango si Carmela at ngumiti sa matanda. Hindi din naman nagtagal ay natapos ng kwentuhan ng dalawa habang si John ay parang hindi nila kasama dahil sa tahimik ito. Lumipas ang ilang mga araw, tila'y nag-iba ang routine ng buhay ni John dahil kay Carmela. Wala silang ibang ginawang dalawa kundi ang magbangayan para itong mga aso't pusa dahil sa kanya-kanya nilang mga attitude. Carmela, hindi ba sabi ko sa'yo kapag nasa opisina na ako, wala nang maingay. Patayin mo nga yung music mo. Umagang-umaga pa lang ay inis na ang boses ni John. Napaangat ang kilay ni Carmela at hinarap ang amo. Morning po sir Aga-agang init na naman ang ulo nyo. Isa pa po, ang layo po ng desk nyo sa area ko. Ayun po. Tapos soundproof din yung glass divider sa loob ng office mo para hindi ka po mastorbo. Diba? Kaya pumasok ka na po doon at tiyak akong hindi mo ako maririnig. Kahit mag-soundtrip pa ako dito. Tila'y umuusok naman ang ilong ni John. Pinipiloso po mo ba ako? Alata po ba? I mean, hindi sir. Matalim na tinitigan ni John ang babae at nilampasan nito. Ang sungit. Diyos ko, kung hindi ka lang boss, naibalibag na kita eh. Bulalas ng babae. Narinig ata ito ni John at nagkatitigan ng dalawa. Handa na sana siyang sagutin ng lalaki nang biglang tumakbo si Carmela papasok sa mini kitchen ng opisina. Napailing na lamang ang lalaki at ginawa na rin ang kanyang trabaho. Habang si Carmela naman ay nakatago sa likod ng pintuan at pinipigilan ng sarili na tumawa. Nakikyutan kasi ito kay John tuwing nagsasagutan sila at natatalo niyang amo. Carmela, yung report na pinapagawa ko sa'yo kahapon, kamusta na? Kailangan ko na talaga yun mamaya. Sabi ni John sa medyo seryoso na boses. Sir, ginagawa ko pa po. Medyo marami lang kasi akong inasikaso ngayon. Sagot ni Carmela, halatang pagmamadali. What do you mean ginagawa pa, Carmela? Nasabi ko na sa'yo, di ba? Importante talaga to. Alam kong madaming ginagawa pero board meeting mamaya at kailangan ko nang maipakita to. Paliwanag ni John, hindi pa rin nagbabagong tono. Opo sir, naiintindihan ko po. Tatapusin ko po agad. Sagot ni Carmela, sabay balik sa pagtatrabaho. Napabuntong hininga si John. Carmela, pwede bang bilisan mo pa? Alam mo naman siguro kung gaano kahalaga to sa company. Dagdag pa ng lalaki. Napahinto si Carmela sa pagtatrabaho at tumingin kay John. Sir, ginagawa ko ng po lahat ng makakaya ko. Hindi naman po ako robot para gawin lahat ng sabay-sabay. Sagot niya, medyo iritado. Hindi naman kita minamadali, Carmela. Gusto ko lang siguraduhin na matatapos mo on time. Paliwanag ni John. Sinusubukang maging kalmado. Sir, alam ko pong trabaho ko. Hindi niyo na po kailangang paulit-ulit na sabihin. Sagot ni Carmela. Bumalik na sa pagtatrabaho pero halata pa rin ang inis. Okay, make sure na matatapos mo yan. Sabi ni John, sabay alis sa opisina ni Carmela. Pagkaalis ni John, napasandal si Carmela sa kanyang upuan. Nakakainis naman tong lalaking to. Parang hindi lang niya nakikita yung mga tinatrabaho ko dito. Diyos ko. Bulong niya sa sarili. Tila ay nakonsensya naman si John sa ginawa niyang pag-pressure sa dalaga. Bago ito lumabas, ay kitang-kita nito ang pagod at taranta sa mukha ng babae kahit pa na sinasagot siya nito. Hindi alam ng binata kung bakit parang lumambot ang kanyang puso sa ganon. Isinawalang bahala niya ito at ibinili si Carmela ng kape. Maya-maya, bumalik si John sa opisina. Carmela, here, have some coffee. Sabi ni John, sabay abot ng kape.
Napatingin si Carmela kay John at hindi nito alam kung anong magiging reaksyon niya. Napansin yun ng lalaki, kaya naman ay napalunok ito. Hindi ko alam kung anong gusto mong kape. Pero masarap yung binili ko sa'yo. Drink it para mas bumilis ka pa dyan. Napangiwi naman ng dalaga. Salamat po, sir. Umalis na si John sa harap nito at inansikaso din ang kanyang gawain. Napatitig si Carmela sa kape at maliit nang ngumiti. Minsan talaga nakakainis tong si John. Pero mabait naman pala. Sabi niya sa sarili, sabay inom ng kape. Nagpatuloy si Carmela sa pagtatrabaho, pero this time, mas gumaan na ang pakiramdam niya. Alam niyang pressured siya, pero at least alam din niyang nagtitiwala si John sa kakayahan niya, at yun ang mahalaga. Natapos ni Carmela ang lahat ng gagawin at naging successful ang meeting ni John. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong lang lalaki habang nakatingin kay Carmela na patuloy pa ring nakatutok sa computer. Maya-maya na, sir. Mauna ka na po ba? Walang problema. Ako na magsasara ng office mamaya. You sure? May service ka ba? Napakagatlabi si Carmela. Ang totoo niyan ay nagbubook lang ito ng taxi palagi tuwing uuwi, lalo na kapag ginagabi na siya. Ngunit hindi niya ito masabi sa boss dahil nahihiya din naman siya kung sakaling offeran itong ihatid siya. Bakit, sir? Nag-aalala ka po ba sa akin? Pilyong tanong nito. Hindi makapaniwalang tumingin si John dito. God, this girl. Never mind. Make sure isarado mo tong office mamaya ha. Aalis na ako. Bye, sir. Ingat ah. Maigiingat din po ako. Habol na biro pa nito, ngunit hindi na siya pinansin. Ngumiti lamang si Carmela at tinapos ang kanyang natitirang gawain. Ilang minuto lang din naman ang lumipas at siya ay pauwi na rin. John! Sandali, pauwi ka na ba? Sabay na tayo? Papunta na sana si John sa kanyang sasakyan nang sumulpot si Cassie. What the hell? Ano na naman ginagawa mo dito? Hindi ba bawal ka na makapasok? Ito naman, parang hindi mo ako minahal ah. John naman, bakit ba ayaw mo akong bigyan ng isa pang chance? Malay mo ngayon, mag-work na tayo. Inis na tumingin si John sa babae. Work? Pinagsasabi mo. Kahit kailan hindi tayo mag-work. Lalo na't pera lang mamahalin mo, hindi yung mismong tao. Tabi ka nga dyan. Nilagpasan niya ito, ngunit hinawakan siya ni Cassie sa braso. Hahalikan niya sana ang lalaki nang takpan ni John ang kanyang bibig. Ganyan ka na ba kadesperada? God, bitawan mo na ako. Or else, masasaktan ka na naman. Cassie, isa! No! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabalikan. Baliw ka na! Idadaan na sana ni John sa dahasang babae, ngunit sakto namang nakita niya si Carmela na pumasok sa parking lot kung saan sila ni Cassie. Hindi na nakapag-isipan ng gagawin si John, basta na lang niya itong tinawag. Carmela! Hey, love! Dito. Napukaw naman ang atensyon ni Carmela at Cassie. Love? Anong love? Usal ni Cassie at lumuwag ang pagkakahawak niya kay John. Doon na tumakbong lalaki sa gawin ni Carmela. Uwi na tayo, love. Nakataas lamang ang 2 kilay ni Carmela. Ha? Sinong love? Just go with the flow. Bulong ni John at tinalikan sa ulo si Carmela para hindi halatang may pinag-uusapan sila. Nag-init ang pisngi ng dalaga sa halik na yon, dahilan para hindi siya makapagsalita. Anong love ang pinagsasabi mo, John? Don't tell me! Dahil ayaw mo akong balikan para sa babaeng to? Pagtataray ni Cassie at mula ulo hanggang paa ay tiningnan niyang dalaga. Nairita si Carmela sa inasta nito kaya hindi niya ito inurungan. Hi, hindi ko alam kung ano kayo ni John, pero alam ko kung bakit ayaw kanyang balikan. Gusto mo din bang malaman? Pinagsasabi mo? Ang cheap mo kasi. Alam mo, kahit anong suot mo pa ng mga gamit na may brand, tapos sikat, pero halata namang fake. Hindi ka pa rin talaga matatawag na expensive, ha? Remember that, girl? Hindi pa nga kita nakikilala pero amoy na amoy ko ng ugali mo.
Napakabaho. Mataray na wika ni Carmela. Napanganga naman si Cassie sa sinabi nito, tila'y nakatapat siya ng mas mataray sa kanya. Let's go, love. Nakangiting wika ni Carmela at hinawakan sa kamay si John, sabay hila dito. Nang makapasok silang dalawa sa kotse ay kitang-kita naman nila kung paano si Pai ni Cassie basurahan sa gilid. Inis na inis ito dahil para siyang batang umuwi na talunan. Hatid na kita. Huling sinabi ni John at pinaharurot ang sasakyan. Namayaning katahimikan sa kanilang dalawa hanggang sa makauwi na si Carmela. Sa gabing yon ay humanga ng husto si John dahil sa tapang ni Carmela. Tila ay ngayon lamang siya nakakita ng babaeng ganoon. Para sa kanya ay may kakaiba kay Carmela. Nang makauwi, hindi makatulog ang dalawa dahil pareho nilang iniisip ang isa't isa. Good morning, Sir John. Musiglang bati ni Carmela, napahawak sa dibdib ang lalaki. Anong nakain mo? Tanging lumabas sa bibig ni John. Nagpatuloy itong maglakad hanggang sa marating niya ang kanyang desk habang nakasunod pa rin si Carmela nang nakangiti. Pinagtimpla na kita ng kape mo, sir. Tapos, set na po yung schedule nyo ngayong araw. At wala po kayong masyadong gagawin dahil most of the papers na kinakailangan ay natapos ko na din. Takang-taka na nakatingin si John sa babae. May sakit ka ba? Ang bumait ka ata bigla. Grabe ka naman, sir. Mabait naman talaga ako. Kaso, magaspang lang ugali mo. Ayan, ganyan ka. Nagpisay ng babae dahil sa sagot ni John. Biro lang po to naman. Actually, nagsatin po ako ng gala nyo today. Pansin ko po kasi na bahay work lang kayo. Baka gusto nyo pong mag-mall later. Nagpa-reserve ako ng massage para sa inyo. Tapos may bagong spot pa akong nalaman na tiyak na marirelax ka at mag-e-enjoy. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Carmela sa labi. Habang abala ito sa pagsasalita, titig naman si John sa dalaga. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero tanging si Carmela lamang ang babaeng kumakausap sa kanya ng ganito. Ni minsan ay walang nagpakita ng ganitong pag-aalala sa kanya maliban kay Lucas, ang kanyang lolo. Po? Sure ka? Sige sir, ihanda ko yung magiging lakad mo mamaya. Sa ngayon, enjoy ka po muna, ha? Kumintad si Carmela sa lalaki at masiglang bumalik sa kanyang table. Ang totoo niyan ay hindi maalis sa isip ni Carmela ang maliliit na bagay na ginawa ni John sa kanya na kahit papano ay may kabaitan nitong tinatago. Ramdam ng dalaga na may mali kaya palaging masungit ang amo. Curious ito sa mga nangyari sa kanya at lalo na sa babaeng nagngangalang Cassie. Walang ibang gusto si Carmela ngayon kundi ay mas makilala pa si John ng mabuti. Sir John, tara na po. Masiglang yaya ni Carmela habang papasok sila sa bagong bukas na karaokehan sa lungsod. Carmela, bakit tayo nandito? Pagkatapos natin magpamassage ay magkakaraoke tayo? Nagtatakang tanong ni John. Halata sa kanyang muka ang pagtataka at bahagyang pagkaasiwa. Sir, relax lang po kayo. Birthday gift ko na rin po to sa inyo. Nakangiting sagot ni Carmela. Sinubukan niyang itago ang kanyang kaba sa likod ng kanyang masiglang ngiti. Birthday gift? Ang layo-layo pa ng birthday ko. Naguguluhang sabi ni John. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang dinala ni Carmela sa isang karaoke. Di advanced gift po. Ano ba kayo, sir? Pasok na po tayo. Huwag ka nang mahiya. Dito ko po nilalabas lahat ng stress ko kapag nakikita kita. Napatingin ng masamang amo sa sinabi ng babae na kaagad din namang binawi ni Carmela. Siyempre, biro lang po. Halika na kasi, sir. Pagpupumilit ni Carmela, hinila niya si John papasok sa isang pribadong karaoke room. Pagpasok nila sa loob ng karaoke room, agad na pumili si Carmela ng kanta. Si John naman ay tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan siya. Hindi niya alam kung anong dapat asahan. Sir, dahil bago ka dito, ikaw pong maunang kumanta. Inabot ni Carmela ang mikropono kay John. Carmela, hindi mo ba alam na hindi ako marunong kumanta? Baka mapahiya lang ako. Pagtanggi ni John, ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ni Carmela.
Sige na, sir. Sus, pag narinig niyo po siguro ko mamaya. Tsak na hindi ka talaga mahihiya. Sige na po, kahit isang kanta lang. Tayo-tayo lang naman eh. Pagmamakaawa ni Carmela, nagpaawa pa siya para lang mapapayag si John. Napilitan si John na kunin ang mikropono. Pumili siya ng isang awitin na pamilyar sa kanya. Sa pagkabigla ni Carmela, nagsimulang umawit si John. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon. Tila ba isang profesional na mga awit ang kanyang kaharap. Si Carmela naman ay hindi mapigilang mamangha. Hindi niya akalain na may itinatagong talento ang kanyang boss. Napagtanto niya na sa likod ng pagiging seryoso at malamig na personalidad ni John, meron din itong hilig sa musika. Wow, sir! Ang galing niyo po! Salamat, Carmela. Matagal na rin akong hindi nakakakanta. Nahihiyang sagot ni John. Bahagya siyang namula sa papuri ni Carmela. Sus, sabi niyo po hindi kayo marunong. Pa-humble ka masyado, sir eh. Dahil dyan, ako naman pong kakanta. Pumili si Carmela ng isang upbeat na kanta at buong tapang na humawak ng mikropono. Sa kasamaang palad, hindi kagandahan ang kanyang boses. Sintonado at sablay ang kanyang pagkanta. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siya sa pag-awit ng buong puso. Si John naman ay hindi mapigilang matawa. Nakakatawa man ang boses ni Carmela, nakikita niya ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na hindi naman mahalaga kung magaling ka kumanta o hindi. Ang mahalaga ay nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Okay lang yan, Carmela. Ang importante, masaya ka. Tila sarkastikong wika ni John, ngunit tinanggap ito ni Carmela na papuri. Tama po kayo, sir. Kaya ako po kayo dinala dito para po sa pamamagitan ng pagkanta, makalimutan yung mga bagay-bagay. Dito po ako palagi kahit hindi ako marunong. Basta ba ay nailalabas ko lahat. Kahit pasigaw na po yung pagkanta ko ay masaya ako. Nakangiting sagot ni Carmela. Pagkatapos nilang kumanta, pareho silang pagod ngunit masaya. Nalaman nila mga bagong bagay tungkol sa isa't isa. Si John ay nakapagpahinga at nakalimutan ng mga problema sa trabaho. Si Carmela naman ay nakitang ibang side ng kanyang boss. Salamat, Carmela. Matagal na rin akong hindi nakakapag-relax ng ganito. Sinserong sabi ni John. Wala po yun. Basta po kayo. Nakangiting sagot ni Carmela. Nagkatinginan sila at parehong napangiti. Sa gabing yon, nabuong isang espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Hindi pa man nila inaamin ang kanilang nararamdaman. Ramdam na nilang pagbabago sa kanilang relasyon. Mula sa simpleng magkatrabaho, tila ba may namumuong pag-ibig sa kanilang mga puso. Habang nakaupo si John sa kanyang swivel chair, nakatingin ito sa labas ng bintana na tila ba ay may malalim na iniisip. Pumasok si Carmela na may dalang mga papeles. Sir, ito na po yung mga documents na pinapahanap nyo. Salamat, Carmela. Ilapag mo na lang dyan. Inilapag ni Carmela mga papeles sa mesa ni John. Tahimik ang paligid, kaya bumaling ang lalaki kay Carmela na abala sa pag-aayos ng papeles sa mesa. Carmela, gusto ko sanang magpasalamat ulit sa'yo. Para bang nag-aalinlangan pa ang tono ng lalaki. Po? Para saan po, sir? Yung karaoke. Matagal na rin akong hindi nakapag-relax ng ganun. Salamat at naisipan mo yun. Wala po yun, sir. Basta po kayo. Gusto ko lang po na kahit papano, makapagpahinga ka. Ang seryoso mo po kasi. Pero cute niyong tumawa. Kaya sana palagi kang ganyan. Nahiya namang tumayong lalaki. Pero naisip ko, sana simula ngayon, every week, gusto ko na may isang araw na magre-relax tayong dalawa. Ikaw nang bahala mag-set kung anong activity ang gagawin natin. Nahihiyang wika ni John. Hindi makapaniwala si Carmela sa nakikitang akto ng amo, kaya natawa ito ng mahina. Sir, sigurado po kayo dyan O lang magre-reklamo Oo naman. Tsaka para naman hindi ako masyadong stress sa trabaho. Tsaka gusto ko rin na mas makilala pa kita.
I mean, as your boss. I deserve to know you more naman, diba? Oo nga naman po. Pero sige po, gagawin ko pong lahat para makapag-relax tayo. Ngumiti silang pareho sa isa't isa. Alam ko maasahan talaga kita. Lumipas ang mga araw at bawat linggo, may inihahanda si Carmela na iba't ibang activities para kay John. Minsan, nagpupunta sila sa spa para magpamasahe. Minsan naman, naglalakad sila sa park at nag-uusap tungkol sa buhay. May mga pagkakataon din na nanonood sila ng sine o kaya naman ay kumakain sa isang tahimik na restaurant. Sa bawat activity na ginagawa nila, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Hindi nila namamalayan na unti-unti na silang nahuhulog. Ngunit dahil sa kanilang mga kanya-kanyang dahilan, pareho silang nag-aalangan na aminin ang kanilang nararamdaman. Abala si John na nakaupo sa isang silya sa veranda, nakatingin sa hardin habang umiinom ng kape. May bahagyang ngiti sa kanyang labi na hindi karaniwan sa kanya nitong mga nakaraang taon. Lumabas si Lucas at nasilayan ng apo. May dala itong sariling tasa ng kape at umupo sa tabi niya. Aba, John! Mukhang maganda ang gising ng apo ko ngayon, ha? Ang lawak ng ngiti. Gulat na napalingon ng lalaki kay Lucas at bahagyang nawala ang ngiti. Lolo, naandyan pala kayo. Wala po to. May naalala lang po ako. Naalala? O may iniisip na nagpapasaya sa'yo. Hindi ka na nga masyadong nakasimangot itong mga nakaraang linggo, ah. Ano? May nagpapangiti na ba ulit sa'yo? Wala po, Lolo. Trabaho lang po siguro. Medyo nakakapagpahinga na po kasi ako. Trabaho? Hindi ka naman ganyan dati. Dati kahit gaano ka pa magpahinga, parang pasan mo pa rin ang mundo. Ngayon may iba na sa'yo. May nagpapasaya na. Parang lumiliwanag ng buhay mo, ah. Patuloy na panunokso ni Lucas. Pumuntong hininga naman ng lalaki. Lolo, alam niyo naman pong nangyari. Hindi na po ako magmamahal ulit, okay? Sapat na po sa akin ang trabaho. Tinapik naman ni Lucas ang balikat ni John. Alam ko, John. At naiintindihan ko ang sakit na pinagdaanan mo. Pero ang pag-ibig, parang hangin yan. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. At kahit anong pilit mong pigilan, kusa itong babalik. Hindi mo kailangang hanapin dahil kusa itong darating. Pero Lolo, natatakot po ako. Ayoko na pong masaktan ulit. Ayun, lumabas din mismo sa bibig mo. Lahat naman tayo nasasaktan na po. Parte yan ng buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa paghinga. Hindi mo kailangang kalimutan ng pinagdaanan mo. Pero huwag mong hayaang itong magdikta ng kinabukasan mo. Tingnan mong sarili mo ngayon. Masaya ka. Hindi ko man alam kung sinong dahilan pero nakikita kong dating sigla mo. At yun ang mahalaga. Sigla po ba? May pagtatakang tanong ni John. Kahit siya hindi niya maalala kung kailan muli siyang naging excited sa mga bagay-bagay. Oo, ang dating John na masigla, na mahilig magbiro, na hindi masyadong seryoso sa lahat ng bagay. Bumabalik na. At kahit sino pa man ang dahilan niyan, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil ang pinaka-importante, masaya ka. Tumayo si Lucas at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Iniwan si John na nag-iisip sa veranda. Naiwan si John na nakatingin sa tasa ng kape. Ang mga salita ng kanyang lolo ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bumabalik ang dating sigla ko. Usal nito sa sarili. Naaalala niya ang mga tawanan nila ni Carmela sa karaoke. Ang pagtutulungan nila sa loob ng opisina. Ang mga simpleng kwentuhan nila habang naglalakad sa park. Ang mga ngiti ni Carmela. Ang kanyang walang sawang pagiging masigla. Ang kanyang kakayahang pasayahin siya kahit sa pinakasimpleng paraan. Totoo ba kaya na bumalik na siya? Hindi mapigilan ni John na mapaisip. Si Carmela na sekretary niya, na sa simula ay inis na inis siya dahil sa pagiging madaldal at masigla nito. Pero ngayon, ang presensya nito ang nagpapagaan sa kanyang araw
ang dahilan kung bakit siya nakakangiti ulit. Ang mga ideya nito upang makapagpahinga si John ang nagbibigay kulay sa kanyang nakakaboring na buhay. Kusa itong babalik, hindi mo kailangang hanapin, kusa itong darating. Paulit-ulit ang mga katagang yon sa utak ni John. Naisip niya ang mga pagkakataong nag-aalala si Carmela para sa kanya, ang mga pilit nitong pagpapatawa, ang mga simpleng gestures nito na nagpaparamdam sa kanya na may nagmamalasakit. Hindi niya namalayan, unti-unti na pala itong pumapasok sa kanyang buhay, sa kanyang isip, at sa kanyang puso. Anong meron sa'yo, Carmela? Bulalas ng lalaki at napahigop sa kape. Good morning, Sir John! Ito na naman po tayo sa another stress-free day natin. Ready ka na po ba? Bumaba si John mula sa kanyang SUV. Habang si Carmela naman ay masiglang inilalabas ang mga gamit mula sa likod ng sasakyan. Sariwa ang hangin at naririnig ang huni ng mga insekto. Magkakamping talaga tayo? Tanong ni John. Opo! Ayaw niyo ba? Nako, po kayong mag-alala. Madami po tayong gagawin. Pero sa ngayon, kalma ka lang po dyan. Exciting po to. Nagtulong na ang dalawa na ibaba ang kanilang gagamitin. Itinuro ng guide ang area kung saan sila pwedeng magtayo ng tent. Pagdating doon, ay hinayaan muna silang magpahinga. Wow, Sir John! Ang ganda po dito. Ang sariwa ng hangin, no? Oo nga. Magandang lugar para makapagpahinga. Ikaw talaga ang nakahanap nito? Siyempre naman po. Research po yan. At nalaman ko din na nagbibigay sila ng activities sa mga nagka-camping dito. Which is good para sa atin. Tara na po, sir. Itayo na natin yung tent bago pa dumilim. Ikaw, kaya mo bang magtayo ng tent mo? Bakit po, sir? Hindi niyo po ba ako pinagkakatiwalaan? Kaya ko po yan. Watch and learn. Mayabang na wika ni Carmela at kumindat pa. May kung anong saya naman sa puso ni John nang makita yon. Napangiti ito at inayos ang kanyang tent. Sinimulan nilang itayo ang tent. Si Carmela, kahit masigla, ay medyo nahihirapan sa mga poste at tarpaulin. Si John naman, sa una ay pinapanood lang siya hanggang sa hindi na niya matiis at lumapit para tumulong. Ganito yan, Carmela. Kailangang sabay. Ay, salamat po, sir. Akala ko po ayaw niyong tumulong eh. Napakamot ng ulo si John. Ha? Akala ko naman kasi kaya mo. Ito naman, ang sungit agad. Peace na, sir. Pwedeng itong isang poste pa? Natawa na lamang silang dalawa at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ayan, tapos na. Sa tulong ni John, mabilis nilang naitayo ang tent. Pagkatapos ay inayos ni Carmela ang loob, habang si John naman ay naghahanda ng lugar para sa campfire. Okay na po ang tent, sir. Tara na po, magluto na tayo ng dinner. May dala po akong marinated pork at hot dogs. Sige, ako na ang bahala sa apoy. Ikaw na mag-ihaw. Habang nag-iihaw si Carmela at nagbabantay ng apoy si John, nagkwentuhan sila ng kaswal patungkol sa trabaho, pero ramdam ang tensyon sa kanilang dalawa. Sir, ito po bang unang beses niyong mag-camping? Hindi. Nung bata pa ako, madalas kaming mag-camping ng pamilya ko. Pero matagal na rin yun. Bakit mo natanong? Wala lang po. Kaya palang galing niyong mag-apoy. Parang sanay na sanay. Diyan na lang itawag mo tuwing nasa labas tayo. And bakit ka ba po ng po? Kung makasagot ka sa akin dati. Okay, stop na. Sige, John ang tatawag ko sa'yo. Huwag mo lang ibalik yun. Nagtawanan ng dalawa. How about you? Nako, itong first time ko. Lagi ko kasing gustong subukan pero wala akong kasama. Kaya masaya din ako na nagawa ko na to. Tapos nakatulong pa ako sa'yo, di ba? Tumingin ang lalaki kay Carmela. Tama ka dyan. And I'm thankful, Carmela. Sobra. Ikaw lang nag-iisip ng mga ganitong bagay para sa akin. Ngumiti si Carmela. Sakto namang naluto na ang kanilang pagkain kaya naman ay kumain na ang mga ito. Pagkatapos kumain ay nagpahinga ang dalawa. Habang nakatingin sa mga bituin, pareho sila ng nararamdaman.
Walang iba kundi kapayapaan. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang paglagablab ng apoy at ang huni ng mga kuliglig. Pareho silang nakatingala sa kalangitan. Ngunit ang kanilang mga isip ay nakatuon sa isa't isa. Hindi pa nila kayang aminin ang nararamdaman. Ngunit sa ilalim ng libu-libong bituin, ramdam nila ang init ng koneksyon na unti-unting lumalalim sa pagitan nila. John, gising ka na ba? May gagawin na tayo. Pagtawag ni Carmela sa labas ng tent. Namumungay naman ang mata ni John na lumabas ng tent. Yeah, I guess I'm awake. Ilang minuto pang lumipas ngunit walang narinig na sagot mula kay Carmela. Yun naman pala dahil nakatulala ito sa itsura ng amo. Gosh, Carmela, ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking nakahubad sa harap mo? Ano? Hindi Timang ka, bilisan mo na dyan. Tanging nasabi ng babae. Natawa naman si John. Minumura mo na ata ako. Che! Padabog na naglakad si Carmela upang hindi mahalatang kinikilig ito sa nakita. Sumunod si John sa kanya at ginawa na nila ang activities. Madami silang ginawa umaga pa lang, masayang-masaya na ang mga ito dahil sa mga palaro na ibinibigay sa kanila. Hapon na at may isang laro pa sila na gagawin. Yun ay ang hanapin sa loob ng gubat ang nag-iisang flag na makakapagpabigay sa kanila ng prize. Kaya mo pa ba, John? Oo naman. Sa tingin mo ba napapagod na ako? Oh, wow, ang yabang Sige nga, paunahan tayo makahanap ng flag Tila naghahamong wika ni Carmela. Tiningnan naman siya ni John ng buong kumpiyansa. Sure. I don't care about the price, but let's do it. Ang competitive. Okay, tara. Nagumpisa na ngang maghanap ang lahat. Sa katunayan ay may kasama silang ibang campers. Pero sa mga oras na yon, pakiramdam ng dalawa para bang sila lamang ang naglalaro. Naku, talo si John. Nandito lang pala yung flag Kinuha ni Carmela ang puting flag na nakasangit sa puno. Ngiting tagumpay ito nang makababa siya, ngunit sa kanyang harapan ay may humarang sa kanya. Kinuha nito ang flag sa kamay ni Carmela. Napasigaw ang babae ngunit mabilis na tumakbo ang lalaking kasama nila sa paglalaro. Hoy! Ako nakaunan yan Ibalik mo yan! Sinubukang habulin ni Carmela ang lalaki, ngunit hindi na niya alam kung saan siya napadpad. Hinayaan na lamang niya yon. Siguro ay nangangailangan talaga ang lalaki para sa prize. Pabalik na sana si Carmela ngunit napansin nito na naliligaw siya sa loob ng gubat. Binalikan ng babaeng dinaanan niya kanina ngunit hindi pa rin niya matunton ang daan pabalik. Inabutan na ito ng dilim kaya napaupo siya sa sahig. Nakakatakot man ang paligid ngunit mas pinili ni Carmela na manatili sa kung nasaan siya. Nakatingin ito sa langit. John, bulong nito. Sa kabilang banda, tila ay hindi mapakali si John. Kanina pa hinahanap ng mga tour guide si Carmela, ngunit wala silang natunton. Nang marinig ng lalaki na ipagpapabukas na ang paghahanap, doon na siya kumaripas ng takbo papasok sa loob ng gubat. Hinayaan ni John ang mga paa na dalhin siya kung saan. Wala siyang gabay or palatandaan na pwedeng maging lugar ni Carmela, pero tuloy-tuloy siya sa pagtakbo. Sigaw doon, sigaw dito, pero walang sumasagot. Hanggang sa maaninag niya ang katawan ng isang babae na nakasandal sa puno. Carmela? Tawag nito. Nagising naman si Carmela mula sa pagkaidlip at malawak ng ngumiti sa nakikita niya. John, nahanap mo din ako. Natatawang sabi pa ng dalaga, pero dahil sa pag-aalala ay niyakap agad ito ni John. Naku sir, huwag po kayong masyadong mag-alala. Okay lang ako. Alam mo ikaw, munti ka nang hindi makauwi. Pero nakuha mo pang tumawa. Ganyan po talaga. Alam ko naman kasing hanapin at mahanap niyo ako. Fine, halika na, umalis na tayo. At bakit ka naligaw? Nung unay nahihiya pa itong magkwento, pero di kalaunan ay nasabi niya rin lahat. Ang gagong yun. Yung may hawak ng flag ba? Nakuha niya pang magsaya kanina kahit na nandito ka sa gubat at delikado ka. Humanda yung hayop na yun.
Bibilisan na sana ni John ang lakad pero pinigilan siya ni Carmela. Huwag mo nang patulan. Nangangailangan siguro. Sulitin na lang natin yung paligid. Uuwi na din naman tayo bukas. Kumalma naman si John at sinabayan ang lakad ni Carmela. Saglit na namayani ang katahimikan sa paligid, ngunit kaagad na binasag ni Carmela. John? Nakakahiyaman pero pwede kang tanungin? Tumigil sa paglalakad si John at hinarap ang dalaga. Tungkol saan? Tungkol dun sa... Cassie ba yun? Yung babaeng nasa parking lot dati? I mean, what's wrong with her? Hindi ko alam kung aware ka ha, pero palagi kasi siyang nakamata sa atin every time na magkasama tayo. Tapos palagi siyang nakaabang sa'yo sa parking lot. And don't mind her. Naglakad na ulit si John. Pero, kaano-ano mo ba siya? I said just don't mind her. Mariin ang pagkakasabi ni John at hinarap si Carmela. Gulat ang babae. Ganon din ang binata sa inista niya pero iniba agad nito ang ekspresyon. Hayaan mo siya. It's none of your business. Malamig na tura ng binata at naiwang nakatulala si Carmela. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Carmela na maagang umalis si John at iniwan sa kanya ang driver nito at sasakyan. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap ni Carmela at John tungkol sa nakaraan ng lalaki. Ramdam ni Carmela ang panalamig ni John. Puro utos na lamang ang naririnig niya. Walang kahit anong personal na usapan o kahit simpleng kumustahan. Sir, narito na pong report na pinapagawa niyo. Kompleto na po lahat ng details. Salamat. May iba pa ba? Hindi man lang tumitingin sa kanyang lalaki. Nakatuon lamang ito sa computer. Wala na po, sir. Pero, okay lang po ba kayo? Parang, ang layo niyo po kasi. Halos pabulong na ang huling sinabi ni Carmela. Okay lang ako. Marami lang ako iniisip. Magtrabaho ka na lang at huwag mo ko intindihin. Umalis si Carmela. Halos maluha-luha. Hindi niya lubos maisip kung anong nagawa niyang mali. Kung bakit biglang nagbagong trato ni John sa kanya. Hindi naman alam ni Carmela na ang simpleng tanong ay mauuwi sa ganito. Ang tanging gusto niya lang naman ng gabing yon ay malaman kung may namamagitan ba kay Cassie at John. Dahil nagsiselos ito kay Cassie nang hindi niya alam ang dahilan. Dahil sa pagkabigo, naisipan ni Carmela na pumunta ng bar para kalimutan saglit ang kakaibang nararamdaman niya para kay John. Habang nakaupo sa isang high stool sa bar counter, sunod-sunod ang inom ng alak ni Carmela. Kitang-kita sa kanyang muka ang labis na kalungkutan at pagkalito. Bakit kaya? Anong nagawa ko? Bakit niya ako iniiwasan? Hindi ba niya alam na nasasaktan ako? Pagkausap nito sa sarili. Maya-maya ay umiiyak ito ng mahina pero saglit din na tatawa at iiyak ulit na parang baliw. Pero ang hindi niya alam, sa kalagitnaan ng kanyang pagkabigo, sa isang madilim na sulok ng bar, ay pinagmamasdan siya ni Cassie. Kasama nito ang kanyang asawa, si Richard. Ayan na, lasing na. Gawin mo ng plano natin. Siguraduhin mong hindi siya makakabalik pa sa buhay ni John. Cassie, sigurado ka ba dito? Baka mapahamak tayo. Alam mo namang mayaman si John. Huwag kang magreklamo. Gawin mong sinabi ko. Kung ayaw mong magalit ako, iligaw mo siya sa malayo. Bastang importante, mawala siya para masolo ko si John at magkapera tayo. Kilos na, para may ambag ka. Walang nagawa si Richard kundi lapitan si Carmela. Kinausap niya ito saglit at nag-offer na ihahatid. Hindi naman nagpumigla si Carmela dahil lasing na lasing. Habang kinakaladkad ni Richard si Carmela sa labas ng bar, biglang sumulpot si John. Saan mo siya dadalhin? Ano binabalak nyo? Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Richard. Wala pare. Ihahatid ko lang siya pa uwi. Lasing na kasi. Huwag mo ko lokohin. Alam kong binabalak nyo. Sinabi sa akin ni Kasing lahat. Nanlaki ang mata ni Richard. Wala siyang nagawa kundi bitawan si Carmela. Maya-maya ay dumating si Cassie sa harap ng tatlo. Bakit mo naman sinabi sa kanya? Galit na turan ni Richard sa asawa.
Nakakatakot siya eh. Hindi ko naman alam na nandito siya. Aalis na kami dyan. Hindi ko akalain na ganito kakababa kasi. Paano mo nagawang gumawa ng ganito? Galit na sigaw ng lalaki, kaya napahinto ang dalawa sa paglalakad at takot na lumingon kay John. Ginawa ko lang to dahil mahal pa rin kita, John. Ayoko mapunta ka sa iba. Hindi ko kayang mawala ka. Tapos na tayo kasi. Sa araw pa lang na pinaya mo ko, kayo ng mama mo, na wala ng pagmamahal ko sa'yo. Matagal na yun. Saka may asawa ka na. At ngayon, mas lalo kitang kinamumuhian. Pagkatapos sabihin ng lalaki yon, ay agad niyang binuhat si Carmela na walang malay. Inuwi niya ito sa kanyang kondo at nilinisan. Habang nakahiga si Carmela sa sofa, pinagmamasdan siya ni John. Puno ng pag-aalala ang kanyang muka. Hinaplos ng lalaki mukha nito. Napangiti siya ngunit may lungkot sa kanyang mata. Alam niyang may gusto siya sa babae, ngunit pigil na pigil ito dahil baka masaktan lamang siyang muli. Maya-maya pa ay nataranta ito nang gumalaw si Carmela at nagising. Nasaan ako? Anong nangyari? Nasa kondo ko. Iniligtas kita kanina. Buti ka nang mapahamak. Bakit ka uminom ng madami? Bakit ka nandito? Bakit niyo ako tinulungan? Hindi ba't iniiwasan mo ko? Napabuntong hininga si John. Hindi kita pwede pabayaan. Isa pa, sekretarya kita. You're one of my employees kaya it's my responsibility to make you safe. Yun pala. Mapait nang ngumiti si Carmela at napatulala sa sahig. Akala niya ay dahil importante siya para kay John, kaya niya ito niligtas sa bagay na makakapagpahamak sa kanya. So, bakit ka uminom ng ganun kadami? Okay lang sana kung konti pero halos hindi ka na makalakad kanina. Mabuti na lang at naabutan ko kayo ni Richard kanina. Kung hindi, baka kinaladkad ka na niya sa kung saan at naligaw ka na naman. Punong-puno ng pag-aalalang boses na yon. Nagtaka naman si Carmela. Teka nga, John. Bakit parang nag-aalala ka ng sobra? In fact, labas na ng company mo yun at hindi mo cargo kung may mangyari sa akin. Pero thank you kasi you saved my life. Kaso sana naman, huwag mo kong tingnan na parang importante ako sa'yo. You're important. Importante pala pero bakit mo ko iniiwasan? Dahil sa nagtanong lang ako tungkol sa kasi na yun? Umiwas ng tingin si John. I'm sorry. Natakot lang ako. Naalala ko ang lahat ng sakit. Ayoko maramdaman ulit. Anong sakit? Bakit ba hindi mo masabi sa akin? Carmela, it's personal. Mas mabuti pa ang magpahinga ka muna. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Tumayo ng lalaki. Maglalakad na sana ito papalayo, ngunit dahil sa inis ni Carmela ay umamin ito. Na agad nang nagpa-estatwa kay John sa kanyang kinatatayuan. Gusto kita! Gusto kita, John! Hindi ko alam kung kailan at bakit pero oo, gusto kita. Napaluha ang dalaga nang sabihin niya yon. Hindi lumingon si John sa kanya. Gustong-gusto pa kitang makilala kaya halos lahat ng pwedeng gawin na makakapagpalapit sa ating dalawa at makilala kita ay ginawa ko. Alam kong ayaw mo nang nagkakwento ka kaya ginagawa ko lahat para kahit papano malaman ko ang mga gusto at hindi mo gusto. Hindi ko alam na ang pagtatanong ko pa palang magpapaiba ng trato mo sa akin. Sana pala hindi na ako nagtanong at ipinagpatuloy ko lang ginagawa ko na kilalanin ka gamit yung mga bagay na gusto mong gawin. Gulat na gulat si John at hindi ito makapaniwala. Dinig na dinig nito ang pag-iyak ni Carmela. Gustuhin man niyang yakapin ito at lingunin, ngunit mas naig sa kanyang isip na baka masaktan silang dalawa kung sakaling susuklian niya ang nararamdaman ng dalaga sa kanya. Walang sinabi si John at nagmamadali itong pumasok sa kanyang kwarto. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib na tila ba umaaliw-ngaw-ngaw sa loob ng kanyang kwarto. Mas lalong napahagulgol si Carmela sa nangyari. Doon ay napagtanto niyang ayaw ni John sa kanya at isang sekretarya lamang ang tingin ng amo sa isang katulad niya. Kinabukasan, pagkagising ni John ay agad niyang tsinek ang babae, ngunit wala ni si Carmela sa sofa.
May iniwan itong sulat sa ibabaw ng mesa. Binasa ni John ang sulat. Halos manginig ang kanyang mga kamay. Sir John, salamat po sa lahat. Salamat sa pagliligtas sa akin. Salamat sa mga araw na nakasama ko kayo. Alam ko pong wala akong pag-asa sa inyo. Kaya mas mabuti na lang pong lumayo. Sana po maging masaya kayo. Carmela. Napaiyak si John. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Nawala na si Carmela, ang babaeng nagpabalik muli na kanyang sigla. At sa pagkawala niya, doon niya lang napagtanto kung gaano niya ito kamahal. Ngunit hindi talaga niya kayang sumugal ulit. Takot pa rin siya. Takot na takot. Ilang araw niyang ikinulong ang sarili. Sinusubukan nitong kalimutan ang babae. Ngunit kahit anong gawin nito, ay mukha lamang ni Carmela ang pumapasok sa kanyang isipan. Malalim ang naging paghinga ni Lucas nang masilayan ng apo na nagmumukmok sa gilid. Para bang sa muling pagkakataon ay bumalik ito sa dati niyang sitwasyon. Mga araw na dinidibdib niya ang ginawa ni Cassie sa kanya. John, apo. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Kitang-kita ko kung paano ka nasaktan. Simula nung umalis si Carmela. Malumanay na wika ng matanda at tinabihan ng apo. Lolo, bakit pa ba natin siya pag-uusapan? Wala na siya, diba? Hindi na po siya babalik, Lolo. Kasi sinaktan ko po siya. Hindi kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo, John. At kung bakit mo hinayaang masaktan mo siya. Pero alam kong hindi mo yun sinasadya kaya may gusto kong sabihin sa'yo na ilang araw ko ring tinago. Ano yun, Lolo? Takang-taka na tumingin si John sa matanda. Bago umalis si Carmela, kinausap niya ako. Nagpaalam siya sa akin at nagtanong tungkol sa'yo. Kinausap mo po siya? Anong sinabi niya? At ano pong sinabi niyo? Sinabi ko sa kanyang lahat, John. Sinabi ko kung gaano ka natatakot na magmahal dahil sa mga nangyari sa'yo nun. Sinabi ko kung paano ka natatakot na masaktan ulit. Napayuko si John at napaluha. Alam niyang kasalanan niya pag alis ni Carmela at yun ay dahil sa nakaraang pabalik-balik sa kanyang isipan at ayaw din naman nito na maapektuhan si Carmela at dahil doon. Bakit mo sinabi sa kanya yun, Lolo? Sana hinayaan mo na lang po siya para mas mabilis niya akong makalimutan. Dahil gusto kong maintindihan niya kung sino ka talaga at naiintindihan naman niya. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin bago siya umalis? Hindi, Lolo. Ano? Sinabi niya na sabihin ko sa'yo kung saan mo siya matatagpuan. Sinabi niya na kung kaya mo na, puntahan mo siya. Hihintayin ka raw niya. Iniabot ng matanda ang isang maliit na papel. Napatitig roon si John, lalo na kay Lucas. Hihintayin niya ako. Pero bakit? Hindi ba siya natatakot? Na baka masaktan ko lang siya? Apo, naniniwala ako na mahal ka ni Carmela. At naniniwala rin ako na mahal mo siya. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon na maging masaya. Pero paano kung masaktan lang ulit ako, Lolo? Paano kung hindi pala talaga kami para sa isa't isa? Hinawakan ni Lucas sa magkabilang pisngi ng apo at inayos ang itsura nito. Tumigil ka na sa pag-iyak dahil nawawalan kagwapuhan mo. Magtiwala ka, Apo. Iba na ngayon. At iba si Carmela. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya habulin mo na, Apo. Deserve mo na magmahal ulit. Deserve mo na maging masaya. Huwag mong hayaan na ang takot ang pumigil sa'yo. Napapikit at malawak na ngumiti si John. Siguro nga, Lolo. Siguro nga kailangan ko ng subukan. Alam kong kaya mo yan, Apo. Nandito lang ako para suportahan ka. Napatangu-tangu si John at masiglang tumayo. Salamat, Lolo. Mahal na mahal po talaga kita. Mahal din kita, John. Ngayon, ano pang inihintay mo? Puntahan mo na si Carmela. Tama ka, Lolo. Kailangan ko na siyang puntahan at sabihin sa kanya kung gaano ko din siya kamahal. Umalis si John na may bagong pag-asa sa puso. Mabilis niyang pinuntahan ang address ni Carmela. Nang marating ang isang maliit na bahay sa isang maliit na isla, ay agad hinanap ng kanyang mata ang babaeng sabik na niyang mahalin at alagaan. Tawag doon, tawag dito ang ginawa ni John, ngunit walang sumasagot o lumalabas man lang.
Ang akala ng lalaki ay hindi na siya kinayang antayin ni Carmela, kaya umalis ito. Bakit ka naman nakaupo dyan at nagmumukmuk lang? Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kalungkutan ni John. Sa kanyang paglingon, masayang nakatingin si Carmela sa kanya. Agad na tumayo si John mula sa pagkakaupo sa sahig at niyakap ang babae. Carmela, totoo ba to? Oo naman. Bakit sa sobrang ganda ko ba para pagkamalan mong isang Diyos sa panaginip mo? Natatawang ani ng babae. Kumala si John at tinawakan ito sa pisngi. Baka, kasi parang panaginip lang na inintay mo ko. At ngayon ay makakasama na kita. Hinawakan din ni Carmela ang mukha ni John. Hindi to panaginip, John. Alam kong nasaktan ka noon kaya yan ang nararamdaman mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang sa panaginip mo matutupad ang pangarap mong mahalin ng buo. Nandito ako, John. Papatunayan ko sa'yo na deserve mong mahalin at magmahal ulit. Naluluhang wika ni Carmela. Nakaramdam ng kakaibang haplos ang puso ng binata kahit siya'y napaluharin. Salamat, Carmela. Hindi ko din naman ma-deny sa sarili ko na iba ka at ngayon. Mas pipiliin kong mahalin ka kesa magpalamon sa takot. I am willing to take the risk again because of you. Sana hindi ka galit sa akin, ha? Pwede ba kitang mahalin? Oo naman, John. Mahal din naman kita. Kaya bakit hindi? Huwag ka mag-alala. Ni katiting na galit ay wala akong nararamdaman sa'yo. Mas lalo lang kitang minahal nang malaman ko ang nakaraan mo. Dinikit ni John ang kanilang mga noo at pumikit. Dinamdam nito ang bawat saglit at ang mga salita ni Carmela. I don't know what I did to be loved by you. But hindi ko sasayangan ang oras na to para hayaan kang mawala sa akin. Will you be my girlfriend, Carmela? Yes na agad, syempre. Masiglang sagot ng babae. Pareho silang natawa dahil doon. Maya-maya pa'y pareho nilang inilapit ang mukha sa isa't isa at dinamdam ang isang mainit na halik. Halik na para sa una at huling taong kanilang mamahalin. Niyakap ng dalawang isa't isa. Para sa kanila, ito na ang bagong simula ng kanilang buhay. Madami man silang pagsubok na haharapin, ngunit kahit anong mangyari ay hindi nila bibitawan ng isa't isa. Minsan, kakaiba talaga kumilos ang tadhana sa ating buhay. Tila ba'y puno ito ng pasikot-sikot. Sino ba naman ang mag-aakala na ang lalaki ang labis na nasaktan sa pag-ibig at naging dahilan na kanyang pagiging pusong yelo ay matutunaw din pala dahil sa init ng pagmamahal ng isang tamang tao. Ang kwento ni John at Carmela ay isang malinaw na paalala na ang mga sugat ng nakaraan ay maaring mag-iwan ng malalim na peklat na nakakaapekto sa ating kakayahang magtiwala at magmahal muli. Ngunit hindi naman ito kailangang madaliin dahil ang paghilom ay kinakailangan ng oras at yon ang naging daan upang si John at Carmela ay muling ipinaglapit. Muntikan man silang mawalay sa isa't isa pero mas nanaig sa kanila ang kanilang pagmamahalan. Magsilbi sana ng aral ang kwentong ito na huwag hayaang diktahan ng takot ang ating buhay. Ang pag-ibig ay isa sa malakas na sandata na ating magagamit upang magpatuloy sa lahat ng pagsubok na ating kinakaharap. Kaya sana, huwag natin itong kalimutan na ibigay o iparamdam sa iba. Pamilya man, kaibigan o ibang tao. Dahil sa huli, ang pagpili na magmahal sa kabila ng lahat ay ang daan sa tunay na kalayaan at kasiyahan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni John at Carmela. Sana po nagustuhan niyo ang kwento. Maraming salamat sa mga tagapakinig. God bless! Hoy, okay ka